Magandang araw sa inyo. Marahil kayo nagtataka bakit nakakulong ang aking mga kambing ngayong araw. Alam nyo po ba, nakahapon ay naglayas ang mga ito. Ayan, kasi meron kaming kadiwa ng Pangulo. At syempre, nagbebenta ako dun sa aming pwesto dito sa aming municipality. Nabalitaan ko na mga kambing ko ay nakawala raw. Ayan, nakita nung aking kapatid. Naglalakbay na dun sa may gilid ng aming bahay. Ngayon, paano nga ba nangyari yun? Ayan, check natin ang ating mga lugar. Ito naman, syempre, may mga bakod, cyclone wire, at saka sinuportahan natin ng steel matting. Ngayon, lagi natin pinapaalala sa inyong mga kakambing na i-check nyo lagi ang inyong mga bakod. Lalo na ngayong tag-ulan. Ayan. Masyado kasi ako naging kampante noong nakaraan kasi minibigyan ko sila ng pagkain dun. Tapos palibot-libot sila dito. Pero ang mga kambing natin, may time na nabibitin yan. At gusto rin nilang makatikim ng kanilang mga natatanaw sa labas. Yan. Ngayon at sa pag-ikot ko, ay tiningnan ko muna tong mga ibang side kasi doon daw nakita sa taniman ko dati ng gulay. Yan. So doon daw lumabas, umikot daw doon. Nakain nila yung ibang tanim ko na Madre de Agua na para din naman talaga sa kanila. Yan, mabuti na lang at hindi nila napagtripan ang aking mga avocado at rambutan na seedlings na galing sa ating Department of Agriculture na binigay sa aming mga farmers dito sa aming barangay. Ngayon, sa pag-ikot ko, nakita ko mga ka-farmers na o mga kakambing na ganito yung nangyari. Okay. So, nakita ko may tabingi dito. Yan, yung palang bakal natin sa tagal ng panahon, syempre nagkakaroon ng soil erosion, bumababa yung lupa dito. At yung mga bakal na yan, kinakalawang din. Yan, kaya yung kanilang mga alambre na nakayapos sa kanila o yung pantali nating alambre sa kanila, nagato na o kinain na ng kalawang. Okay, kaya nangyari, ayan siya. O, di ba? Pag inangat ko ng ganito, kasya na sila dyan. Pag tinulak nila yan na sobra, kaya na nilang lumusot sa ganitong klase ng bakod. Okay, so pagka umangat pa yan ng konti, makikita mo sunod-sunod na yan, pupunta na yan doon. Kaya makikita mo yung iba natin tanim doon, may mga kagat. Ganun yung nangyari. At kaya naman gagawin natin, i-repair natin to ngayong araw na gamit ang alambre, iyayapos natin ulit dito. Tapos yung bakal, pagtitibayin natin ulit. Okay, so ganun yung ginagawa para naman na kahit papano, hindi naman palagi nilang sirain o makalusot sila dito. Ayan. Tapos syempre, iniikutan din natin ng ibang areas. At napagkamalan ko pa na naiwan ko to kahapon bukas hindi naman. Ayan. So dito, okay pa naman hanggang doon sa kabilang side. So part lang yan ng maintenance natin sa ating goat house at goat farm, ang pagtingin sa mga bakod mo. Yan. Kasi meron nga ibang magkakambing walang bakod, mas mahirap yun kasi aasa ka ng aasa sa tali. Yan. Kumbaga isinusuga mo ang iyong kambing, hindi ka makapagpastol freely dahil pwede siyang pumunta sa iyong kapitbahay. At pag yan ay nakapangain ng pinaghirapang tanim ng iyong kapitbahay, siguradong mababarangay ka. At pag nabarangay ka, syempre gagastos ka dahil babayaran mo yung nasira mo o yung nasira ng mga kambing mo sa iyong kapitbahay. Okay, so ayan nga, ito yung mga tinagpihan ko dati kaya hindi na sila nakakapunta dyan. At kung makikita mo yung area na to, talagang napakalinis na. Ayan, dahil lahat ng damong tumutubo dyan kinakain na nila. Ngayon po pala ay meron ng santol na nalalaglag at yan, pwede na nilang kainin yan. Yan, dito kung makikita nyo, yan pa yung iba na kinakaskasan nila to ng kanilang katawan. Pag tagal-tagal, matatanggal na yan doon sa bakal na nakakabit dito at yan yung pagmumulan ng kanilang paglaya o yung kanilang paglalayas. Ayan, pag sila nakapaglayas, makakain sila doon. Sa amin pa rin naman yan na problema. Pag nakapunta sila doon sa tito ko doon sa kabila, sa tito at tita ko na nagtatanim ng dragon fruit. Pag doon nakapangain ang ating mga kambing, lagot tayo. Kasi syempre pinagkakakitaan ding maigi ang dragon fruit. Okay, so doon may gulayan naman doon sa isang tita ko naman.
Okay ka, minemaintain natin na maayos to nang sa ganun hindi tayo makaperwisyo ng kabuhayan o taniman ng iba. Okay, so ganyan, nagme-maintain ng goat farm. At balik tayo doon, pwede mo rin siyang lagyan ng net kung medyo low budget ka. Pwede mo lagyan ng range net, pero babalikan mo siya from time to time kasi hindi pwede na iasa mo lang doon. Malambot kasi yun eh. Yun ay parang pansamantalang remedyo lamang sa problema ng paggala ng iyong kambing. Pero effective talaga ang cyclone wire at steel matting. Meron namang farm na malalaking farm talaga at malalaki yung panggastos nila, malaki ang kapital. Pwede silang maglagay ng hollow blocks, okay? Yung pader na talaga. Ayan. Kaya wala ako dito, sinamama yung nagbigay sa kanila ng napier, sinundan sila ng aking mga kambing, pinasok dito at inilak sila dito. Okay, so safe dyan. Pag umuulan dito rin naman sila sumisilong. Okay, pag wala namang ulan lumalabas sila. At meron pa silang isang goat house dito. Yun, tinambakan ko muna ng kahoy dahil nga tag-ulan na. Meron tayong mga reserbang kahoy na magagamit natin panggatong. Yan, so pasamantala dito muna sila naman ay konti lang ngayon. At tayo nag-uumpisa lang uli magparami dahil nga okay na naman, lumalaki na yung aking baby at pwede na akong mag-alaga ulit ng sunod-sunod o pwede ko nang paramihin uli ang ating kambing. Kung dati naka 40 tayo, ngayon 100 ang ating target. Okay, 100 kambing. Tingnan ko lang kung makalago pa ang mga damo dito sa aming barangay. So gagawin ko yung taga-tabas ng barangay. Okay, so ayan sila. Tsaka sila po ay matataas na lahi. Sila yung mga Anglo-Nubian ang lahi nito. Ito ay may upgrade na ng Anglo-Nubian. So para F2 na nga to si Neneng Black. So ganyan na po yung lahi na ay mga kambing. At tayo po dito sa Teacher Farmer Ali at sa kambingan ni Ali Boy ay hindi nagpapahuli pagdating sa kalidad ng mga kambing na ating pinoproduce. Ayan. Ang bala ko po ay makapag-produce ng meat na o kambing na nagpo-produce ng 90 to 120 kilos. Yan po ang balak natin i-attain. Magpaano po tayo ng 3-way cross dito sa farm. Okay, so sana po nakatulong kahit papaano. Ito mga shinare ko sa inyo. Ingat kayo sa inyong farm at panatilihin nyo na nakakulong sila sa inyong mga sariling property para hindi nakakaperwisyo sa iba. Okay, so pag meron po kayong mga tanong, suggestions, comment lang po kayo sa comment section natin or message po kayo sa akin. Okay? So salamat sa tiwala at suporta. Happy goat racing po. Bye bye!